Naging tahimik si Daniel at Rosario sa buong biyahe nila paglabas ng shooting ground patungo sa ospital. Nakayukyuk lamang ang ulo ni Rosario sa bintana habang ang mga kamay ni Daniel ay nanggigigil na mahawak sa steering wheel. Nang nasa bandang masukal at mapunong parte na sila ng rough road, bago mag-highway nagwika na mahina si Rosario. Ihinto mo sa sakyan saglit. Bakit? Malapit na tayo sa highway. Kaunting tiis na lang. Wika naman ni Daniel. Pakiusap. Kailangan ko itong ilabas. Pakiusap. Kung kaya naman dali-dali. Iginilid at inihinto ni Daniel ang sasakyan. Matuloy lumabas si Rosario. Lumayo at tumalikod sa kinatatayuan ni Daniel. At dito ay muling sumuka. Katulad ng unang nilang pagsisiping ni Spencer, na ulit muli ang pag-ikot ng kanyang sikmura at pagsakit ng kanyang tiyan. Ang kanyang pagsuka ay sintomas ng sobrang stress at ang kanyang panidiri sa kanyang sarili sa tuwing may nangyayari sa kanilang dalawa ni Spencer. Habang si Daniel naman ay walang kaalam-alam at alalang-alala sa kanya. Babe, can I come near you? I'll help you. Pero tinaas ito ang kanyang kamay bilang pigilan ito. No, I don't want you to see me like this. This is me. Na ibinigay maging ang aking dangal at kaluluwa, mapabagsak lamang ang mga demonyong iyon. Pero hindi ko masitmura sa tuwing hinahawakan at ginagamit niya ako. Sigaw nito. That's why I told you not to do it. Nang dahil sa frustration, ay napasigaw rin si Daniel. Pero tumayo saglit si Rosario habang pinupunasan ang kanyang bibig. Namumula ang mga mata nito at kitang-kita ang namumugto niyang mga mata. I had no choice. I had to. Sa tingin mo ba ay natutuwa ako sa tuwing nahalikan niya ako, hinahawakan at ginagamit? Hindi. Hindi, Daniel. Sukang-suka na ako. Duming-dumi ako sa aking sarili at diring-diri ako. Hiyang-hiya ako humarap sa iyo at hindi ko mapagamit ang katawan ko sa iyo matapos ang gabing iyon. Huminto ito. Pero ang mga luha at mga hikbi ay patuloy lamang. Alam mo ba kung bakit? Dahil ayokong isang maduming babae ang gamitin mo, Daniel. Ayoko mabahiran ka ng karumihan ng hayop na iyon. Kaya palagi akong tumatanggi sa iyo. Kaya hindi ko maibigay sa iyo ang sarili ko. Dahil kahit ako, alam kong suktulan ng kababuyan ko. Napapikit ito at tapos sandal sa kanyang sasakyan sa sobrang panghihina. Ramdam ni Daniel ang bawat salita nito. Kumurot sa kanyang puso ang bawat salita nito. Alam niya, hindi ito ginusto ng asawa. Kaya naman sa kabilang banda, ay sinisisi niya ang kanyang sarili sa paglalagay ng ganitong responsibilidad kay Rosario. Agad itong lumapit sa asawa. Kahit ayaw pa nito at nagpupumiglas, niyakap nito ng mahigpit. I'm sorry, I did this to you. Patawarin mo ako, Margarita. At sa matagal na panahon, ay tinawag niya itong muli sa kanyang tunay na pangalan. Isang pangalang nang muntik na makalimutan ng tunay na nagmamayari nito. Kaya naman ibinalik niya ang yakap ng kinikilala niyang asawa ngayon at marahan na nagwika. No, Daniel, you made me like this. Upang may paghiganti ko ang aking sarili. You gave me a second chance. And that's not something you should say sorry about. Unti-unti itong kumala sa pagkakayakap ng lalaki at nagwika. Kaya dapat mo akong suportahan hanggang sa huli. Samahan mo ako sa police station at sa ospital. Tugon ito. Huminga ng malalim si Daniel habang nakatitig sa kanya. And yes, I made you into someone who won't be needing me any longer. Sa tingin ko, ay mas kakailanganin kita ngayon at kailanman sa likod ng kanyang isipan. Pumasok ka sa kotse at doon tayo mag-uusap. Wika nito. At habang dahan-dahan na binabaybay ang daan, ay muli niyang tinanong si Rosario. Ito ba talaga ang gusto mo? Oo, Daniel. Nakahanda na ang lahat. Matigas itong sabi. Naihanda mo na ba ang lahat ng kailangan? Sigurado hindi ka sasabit. Pangungulit pa nito. Handang-handa na. At ikaw, at ang iyong impluwensya na lang ang kulang. Hinawakan ni Rosario ang kanyang kamay. Sige, sasamahan kita hanggang huli. At sana talagang mapapagkatiwalaan si Russo. Dumiretso sila sa tanggapan ng pulis at maging sa hospital
upang ang kaagad na makapag-medical legal. Ginamit ni Daniel ang lahat ng kanyang koneksyon at ginawa ang lahat upang gawing makatotohanan ang kasong isasampan nila laban kay Spencer Valdemesa, ang kasong rape. Kumuha ng abogado at inalam ng susunod na legal na hakbang patungkol dito. Ipanuubaya sa abogado at alagad ng batas ng lahat ng ebidensya at nakipag-ugnayan ng palihim katulad ng kanilang hiniling hanggang sa madampot ang salarin. Dahil sa kapangyarihang taglay, ay napabilis ang proseso nito at nagkaroon ng kaunting lagayan upang agarang mapa din si Spencer Valdemesa. Nakipag-ugnayan din sila sa mga pulisya na tinawagan ni Russo sa hotel at napag-alaman na ni Rosario Madrigal din ang sangkot na biktima. Kaya naman, lalo pang napagtibay ang kanilang kaso. Babe, saan ang lakad mo ngayon? Malamig niyang tanong sa asawa. Balik na sa dati ang kanilang lambingan, pero lang sa pakikipagtabi. Hinalikan siya ni Daniel bago umalis ng bahay. May kailangan kaming tingnan sa planta. Mayroon din akong imimit na panibagong customer ng mga produkto natin. And you? Just saying hi to my twin sister. Sisilipin ko na rin ang aking pamangkin. Nakangiting sabi nito. I don't think it's a wise idea. Lalo pat may ongoing na kaso sa Spencer. Baka mabaliktad ka. Alaala pa nito. Don't worry my husband. Mag-disguise na lang ako ng konti. At kumindat pa ito. Ikaw ang bahala. Basta, huwag ka magtatagal doon. Bili ng asawa bago ito umalis. Pagkaalis ng asawa, ay agad ito nagbihis ng jeans at simpleng t-shirt. Nagbigay ito ng mahabang buhok, katulad ng kanyang dating buhok nung siya si Margarita pa. Pagkatapos, ay nagdala ito ng pulang rosas at ang paboritong prutas ni Margarita. Masaya itong bumiyahe papuntang ospital at pasipul-sipul pa. Sinigurado muna niyang wala si Spencer doon at iba pa mga Valdemesa. Bago siya pumasok ng kwarto, nakita niya ang pinagmamasdan ni Aurora ang anak nito habang nakalusot lamang ang kamay niya sa maliit na butas sa incubator. Dalilang araw na rin ang nakalilipas ay pinayagan ng mga doktor na ilipat ang incubator sa loob mismo ng kwarto ng ina. Kinakausap ng Aurora ang kanyang anak at bakas pa rin sa kanya ang hirap ng panganganak. Kung kaya naman, marahan pang kumatok si Rosario. Kahit na kanina pa siya nagmamasid dito, nakasandal ang katawan nito at balikat sa pinto habang nakakrus sa mga paa. Pagkalingon ni Aurora, ay agad itong ngumiti. Hello, Margarita Pineda. Congratulations on your baby. Sabay palakpak. Napatayo si Aurora at kumunot ang noo. Hindi niya kasi matukoy kung sino ang pamilyar ang mukha na ito. Sino ka ba? Ikaw talaga. Wala kang kaklas-klas. Dapat mag-thank you ka muna. At ngumisi ito. Pwede ba, miss? Umalis ka na. At wala akong panahon sa hindi ko kilala. Masungit itong sagot. Tumawa si Rosario na malakas. Ikaw naman. Ang bilis mo naman makalimot. Oh, rose flowers at peaches for you. Hindi ba? Favorite mo mga yan? Iwan mo dyan at makakaalis ka na, miss. Kaya naman tinanggal ito ang wig at sombrero. Are you sure na ayaw mo ako makausap, ha? Biglang kumulo ang dugo ni Aurora na makita niya kung sino at talaga ito. Ikaw? Sumigaw ito at nakaramdam ng pwersa sa kanyang tahi at napaupo ito. Hoy, wag kang sisigaw. Magigising ang kritin yung baby. At sige ka, bubuka yung tahi mo. Pang-asar pa nito. Ano bang kailangan mo, ha? Wala lang, just sending flowers and fruits. At para makita ko rin ang anak ni Spencer. Maganda naman pala ang combination mo. Pero bakit naman kaya siya naghanap pa ng iba? Ikaw kasi ang baho ng bunganga mo. Hayop ka, lumayas ka dito. Sigaw nito. At nagsimulang umiyak ang anak nito. Okay, fine. Pero bago ako umalis, may sasabihin ako sa iyo na dalawang bagay. Una, naalaala mo ba ang boses kong ito? At ginawa niyang muli ang pangahalina ni kay Spencer. Spencer, undress me. Pero kailangan ka ng asawa mo. Don't, Spencer, please.
at ang ngiti nito ay umabot hanggang tenga. Namula sa galit si Aurora at tumayo ito upang siya ay hablutin. Pero masyado siyang mabagal at nakaiwas kaagad si Rosario. Sinasabi ko na nga ba, ikaw ang kanyang kabit. Hayop ka, papatayin kita. Sigaw nito sa loob. Huwag kang maingay, maririnig ka nila. Mayroon pang isa, dagdag pa nito. Unang-una, hindi ako kabit, ikaw ang kabit, dahil ikaw ay isang huwad. In English, fake. Hindi ba? Kilala ko kung sino ka talaga. Nalisik ang mga mata ni Rosario. Kitang-kitang pagkabigla ni Aurora, pero hindi siya nagpahalata. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Hoy, mababang uri ng babae. Kabit ka. Papatayin kita. Pagbabanta ni Aurora. At least, hindi ako peke at mamamatay tao. I know who you really are. At soon, malalaman ng lahat kung sino ka. At magsisisi kang ninais mong maging parte ng mga baldamesa. Binuksan niya ang pinto at nagwika. Hanggang sa muli natin pagkikita. At tuloy nang umalis si Rosario. At walang humpay sa kakasigaw si Aurora nang dahil sa kanya. Ako pa ang tatakutin mong hayop ka? Ako si Aurora Pineda at wala akong kinatatakutan. Manda ka paglabas ko dito. Makalipas ang ilang araw, ay nakauwi na rin si Aurora sa mansyon ng mga baldamesa. Bagamat kulang sa buwan, naging malusog ang bata matapos ang pananatili nito sa incubator. Si Gloria at ang bunso nitong anak ang sumundo sa kanya sa ospital. Ayaw kasi ni Aurora o kilala na bilang Margarita na makita o makausap pa ng asawa. Ibang-iba ang aura ng mansyon ngayon. Mainit lagi ang ulo ni Francisco dahil sa sunod-sunod na pagbitiw ng kanilang mga investor. Isama pa ang hindi pa nila nababawi na nasunog sa planta ng droga at talong-lalo pang kapalpakan at kalokohan ng anak. Mabuti na nga lang at kinagiliwan nito ang apo kung kaya bumaba ito upang salubungin ang peking manugang. Iha, mabuti at pinakinggan mo kami. Mas maalagaan kayo dito ng aking apo. Hindi ba, Wancho? Tugon pa nito. Salamat, Papa. Naisip kong ito ang makakabuti sa aking anak. Pekling sagot ni Aurora. Oo, Iha. Pabayaan mo ang asawa mo, Margarita. Babalik din sa kanyang katinuan. Singit naman ni Gloria. Habang karga-karga ang apo, palapit kay Francisco. O siya, Manang Marta, Mariano, tulungan ninyo si Margarita sa bago niyang kwarto at ayusin ang kanyang mga gamit. Utos ng amo, kaya dali-daling itinaas ito. Panandali ang bumaba si Manang Marta kung kaya naman. Nagkaroon ng pagkakataon si Mariano at Aurora na makapag-usap. Asensado ka na ha? Akalain mo, nagkaanak ka pa ngayon. Samantalang dati, ayaw na ayaw mo. Kaswal na wika ni Mariano. Tinitigan siya na masama ni Aurora. Itika mo yung bibig mo, Mariano. Mag-iingat ka sa mga sinasabi mo. Banta nito. Ha? At untouchable ka na pala ngayon. Dati-rate, kung sino-sino lang ang kinakama mo. Ano kaya kung sabihin ko kay Sir Francisco ang totoo? Birong banta nito. Sige, sabihin mo. At ang itlog mo ang unang mabaog. Hoy, Mariano, sigurado ka bang walang sinabihan yung photographer? At ikaw, itika mo yung bibig mo ha? Pamumuna pa nito. Paulit-ulit ka na lang, Aurora. Sinabi ko na nga na wala. Eritadong sagot ito. Bakit ba? Wala. Sige na, mag-ayos ka na diyan. Bulyaw nito. Eksakto naman, na pagbalik ni Manang Marta, ay tapos na ang kanilang pag-uusap. Matapos ito, ay lumabas na rin ang dalawa at naiwan si Aurora sa kanyang bagong kwarto. Kung tutuusin, ay naninibago siya sa kanyang kwarto. Pero ayaw muna niya makasama si Spencer. Matapos na ginawa nitong panluloko sa kanya, nagmumuni-muni pa ito nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Congrats on your discharge. Handa ka na rin bang malaman nila kung sino ka? Ito ang lumabas sa mensahe na kanyang natanggap. Naghalo ang puot at kaba sa kanyang puso. Visit. Siguradong ikaw ito, Rosario. Ano ba ang alam mo? At bakit ka ba nangihimasok sa buhay ko? At binato niya kanyang cellphone sa pinto, tumatay ng dumapli sa mukha ng kanyang asawa.
Oh, anong ginagawa mo dito? Masungit niyang sabi. Bakit mo naman sinisira ang cellphone mo? Nakangiting sabi nito. Bubuksan na sana niya ito nang biglang maalaala ni Aurora ang mensahe. Kaya naman, agad itong kinuha sa kamay ng asawa. Wala kang karapatan na pakialaman ng cellphone ko. At pwede ba, umalis ka na. Ang anak mo ay nasa kabila, kasama ang mama at papa. Layas, pagkatabuhin nito. Mahal ko, hanggang kailan mo ba ako gaganituhin? Malungkot itong sabi. Hindi na ikaw ang Margarita na nakilala ko. Saad pa nito. Kumululalo ang kanyang dugo sa kanyang narinig. Sana inisip ko iyan bago ka ng babae at nagpakasarap kasama yung rosaryo mo. Namutla siya sa narinig. O bakit? Akala mo ba hindi ko alam ha? Tingnan ko lang kapag nalaman ng papa. Banta nito sa asawa. Margarita, bakit Spencer? Bakit mo ginawa iyon? Ginawa ko lahat para sa'yo. Sinuko ko lahat, maging kaluluwa ko. Pero bakit? Pinunasan niya ang kanyang luha gamit ang kanang kamay at kayo din ang panghawak ng phone. Patawarin mo sana ako. Sana ay mapatawad mo ako. Wika ni Spencer. At matapos iyon, ay naglabas ito ng isang dokumento. Para makabawi ako sa iyo, ay bumili ako ng isang property na nakapangalan sa iyo at sa anak natin. Pirmahan mo. Paliwanag nito. At sa iyong tingin, makukuha mo pa ako sa ganyan? Kontra ng babae. Hindi. Gusto ko lang itong ibigay sa iyo. Ito, pirmahan mo. Pag-uulit pa nito. Laking gulat niya ng pirmahan ito gamit ang kanyang kanang kamay. Mahal, kailan ka pa naging right-handed? Nagalit pa si Aurora dahil hindi niya alam na si Margarita ay talagang left-handed. Sinikap lamang nito noon magsulat sa kanan noong bata pa upang di siya maging kakaiba. Pero nang ito ay mag-high school na, ay kaliwa nang ginamit ito. Isang impormasyong nakalagpas kay Aurora. Dito na nagtaka si Spencer at muling naalaala ang sinabi ni Rosario. Pumasok na ang pagdududa sa kanya. Mahal, tell me, kailan ka pa natuto mag-skate shooting? Pag-usisapan nito. Ayos ka na? Bakit ako kung tinatanong mo? Ikaw ito ng gago. Irritable niyang sagot. Pero hindi tumigil si Spencer sa kakatanong. Saan tayo una nag-anniversary? Pwede ba? Lumayas ka na dyan. Umalis ka at alibadbaran ako sa'yo. Reklamo nito. Pero biglang lumapit si Spencer. Tinitigan ito sa mata at binara siyang ilong niya sa ilong nito. Hinalikan sa noo. Pero walang kahit anong reaksyon sa Aurora. Hindi niya alam ang mga bagay na tanging sila lang dapat ang makakaalam na mga oras ng iyon ay naalarma siya. Napagtanto niyang ang kanyang kinakasama ay maaaring hindi si Margarita o sadyang matindi lamang ang pagkamuhin nito sa kanya. Pabilis ang kabog ng kanyang dibdib. Pero kailangan muna niya itong itago hanggat hindi pa siya sigurado sa lahat. Kaya naman nagpaalam ito kaagad at lumabas ang kwarto. Bumalik ito sa kanyang kwarto at doon nagkulong. Nagmuni-muni siya sa mga bagay na ngayon lamang niya napagtanto. Unti-unting nagbago ang aking asawa matapos sa aming 3rd anniversary noong gabi ng party nila papa at ang kanyang mga hilig at gawi ay unti-unti rin nag-iba. Ang pakikitungo niya sa mga katulong at ibang tao maging sa aking pamilya ay nag-iba rin at higit pa sa kanyang ugali at ang mga mata niya kakaiba rin ito. Bakit? Ano itong nararamdaman ko? Si Rosario, siya nagbigay sa akin ng ideya. Baka sakaling meron siyang alam saan ko siya pupuntahan at paano. I need to see her now.